Naniniwala pa rin po si Pangulong Marcos kay Secretary Remulla ng Interior and Local Government at yan po ay sa kabila ng ilang umano'y lapses ng kalihim. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo, Genesis, patuloy pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa kabilayan ng mga panawagang palitan ito sa pwesto dahil sa mga kontrobersyang kinakaharap ng ahensya nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa umano silang natatanggap na impormasyon hinggil sa planong pagpapalit kay Remulla kapalit ni na dating Senator Antonio Trillanes IV o dating DILG Secretary Benhur Abalos. Sinabi rin ni Castro na wala siyang nakikitang senyales na nawalan ng kumpiyansa ang Pangulo kay Remulla sa kabilayan ng mga isyong kinakaharap nito. Kabilang ang naging kalituhan sa ulat tungkol sa umano'y pagbabalik sa bansa ni dating mambabatas na si Zaldico mula sa Czech Republic. Humingi na rin noon ng pamanhin si Remulla matapos bawiin ang kanyang naging pahayag ukol dito. Bukod dito, nakatanggap din ng batikos ang naturang ahensya matapos naman ang insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado noong Mayo 13 at ang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative kung saan may ilang individual na sinita dahil hindi umano nakasuot ng pang-itaas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Wala pa pong anumang makukomento sa panawagang yan. Hindi po ito napag-uusapan sa ngayon. Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla. Samantala, question din ng Malacanang ang umano'y pagtulong ni Senator Robin Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa upang makalis sa Senado kasunod yan ang usapin sa warrant of arrest dahil nilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa. Ayon kay Castro, taliwas tuman ito sa dating paninindigan ni Padilla noong taong 2018 kung saan sinabi nitong dapat sumuko ang isang taong may kinakaharap na warrant of arrest. Iginit din ng palasyo na dapat maging mapanuri ang publiko sa mga opisyal na maaaring tumutulong sa pagtatago o pag-iwas sa pananagutan ng sinumang nahaharap sa kaso. Muli, ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Magkakaroon po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Na kapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan? At merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.